Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening kung anong oras ninyo ito mapanood. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Ayan, panibagong vlog, panibagong hamon na naman tayo sa buhay. Ayan, kumusta kayo? Kumusta? Hope nasa mabuti kayo kalagayan ngayon. Ayan, pasensya na kayo. Ngayon lang ako nakabalik paggawa ng mga content. Inauna ko muna yung trabaho ko talaga, yung mga priorities ko sa buhay ko, sa trabaho ko. Yan talaga. Isisingit ko lang yung pabablog. Hindi ko muna talaga tutukan masyado yung paggawa ng content. Inuuna ko muna yung trabaho ko talaga. Sa mga solidong sumuporta sa akin, sa aking YouTube channel, Color Mix TV, at sa palaging nag-aabang sa mga bago kong upload na video. Salamat sa inyo talaga. Nandyan pa rin kayo palagi sumuporta sa aking channel. Maraming salamat talaga sa inyo. Ayan. For today's video mga kulay, ganun pa rin yung sistema natin. May bago akong sample nito, bagong customer. Kailangan ko talaga siyang tutukan para makuha ko yung bagong customer, bagong sample nila. Simple lang na sample, ordinary lang na sample. Kailangan ko talagang bigyang buhay yung sample nila. Mixing tutorial pa rin tayo ngayon. May ipakita ko sa inyo na amber brown. Yan, galing sa customer. Tapos nagbigay din sa atin sila ng kahoy. Dito nila ipatira yung natimpla natin na kulay. Ito ang gagayahin natin na amber brown ang description. Yan, amber brown. Ang paggamit nila sa akin ay single component paint. NC matte color po ang gusto nila. NC color po, NC matte color ang gusto nila sa kulay na ito. Single component paint po, lacquer thinner po, all goods na. Yan. Tapusin lang ninyo hanggang sa dulo para makita ninyo kung anong mga pangulay ang gagamitin ko dito, kung ilang kulay ang kailangan bago makuha itong kulay na ito, at anong minbis ang gagamitin ko sa pintura nito. Yan, tingnan nyo lang, hulaan ninyo kung anong kulay ang dapat ilagay dyan para makuha yung amber brown na to. Yan, tara, ipakita ko na kung anong mga pangulay ang gagamitin ko. Tara, let's go! Yan, dito na tayo sa ating pagtitimpla ng amber red. Ayan, ang minbis natin, syempre dark color po siya. Mag-umpisa po tayo sa clear matte. Yan ang minbis natin, NC lacquer matte clear. Yan. And then yung mga pangulay natin na gagamitin, ito lang, 5 lang muna. Sa tingin ko 5 or something, or kaya pang 5 or sobra ba yung 5 na pangulay. Basta yan lang ang gagamitin ko. Sa tingin ko, ito na HD4 na scarlet, tapos HD3 na chrome yellow, tapos may neutralizer na white, may HD26 na magenta, and then may HD9 na black. Yan lang muna ang 5 ang gagamitin ko sa pagtimpla ng amber brown. Tapos ito yung minbis natin sa pintura. Tapos ito, mga pangulay pa lang yan, hindi yan pintura. Pangulay pa lang yan para sa pintura. Tara, umpisahan na natin. Ayan, umpisa na tayo. Ito yung sample natin, yung amber brown. Ayan, dito natin ilagay yan. Ayan, unang kuha natin, unang lagay natin yung scarlet.
Sa mga nag-DIY dyan, dahan-dahan lang talaga palagi ha sa pagtimpla ng mga klase-klaseng kulay. Tapos it's not from yellow na it's T3. Halawin natin ng maayos muna para matingnan natin kung gaano ba siya, kung parehas ba. Malayo pa. Lagyan natin ng konting itim neutralizer na black. Dahan-dahan lang po tayo. Yay, kung mapasubra ba, delikado kasi kung mapasubra tayo. Tingnan nyo, pato pa lang pangulay, pero kulang pa. Maglagay tayo ng magenta, it's T23. Tapos patakan natin konti ng scarlet. Ayan. For approval, sana makuha natin yung customer. Patakan natin ng neutralizer na white. Medyo kuhan siya, cloudy yung sample. Lagyan pa natin ng it's T26 magenta. Black. Sa tingin niyo, tuyong-tuyo yung sample, tapos ito yung sa ating basa pa. Pero spray natin yan para makita natin kung gaano siya kalapit o nakuha ba natin yung kulay. Tara, spray rom ako. Spray natin to, spray natin to. Spray rom tayo. Ayan, nasa spray room na po tayo. Ito yung natimpla natin. And then ito yung sample na amber brown. Ayan. Kailangan natin makuha ito talaga, ma-approve para makuha natin yung customer, bagong customer. Kailangan tayong bigay natin yung 100% natin na kulay na magkaparehas talaga siya, kasi bagong customer. Kailangan ipakita mo ang lahat na kuan ka, na yung kumpanya kuan talaga magaling yung technician or magaling yung mixer, ganun ba, ganun lang talaga. Basta mga bagong customer, kailangan mo bigyan mo siya ng 100% or more than pa sa 100%. Tara, spray natin. Tapos ito yung timpla natin. Yan, single component, automotive lacquer paint, Insi matte color, Insi matte po ang gusto ng customer. Yan, matte ang gusto nila, pero medyo yung sample nila sobrang luma na, kasi parang matte o alanganin, mga percent lang na gloss ba, pero matte ang gusto niya. Sige, natin kuha tayo ng konti, tapos yung sobra nito, ito yung control para sa production. Yan, ito yung, tapos pag na-approve siya, saka ko nagawa ng formulation. Tapos
Tapos ito yung thinner na lacquer thinner po, all goods na siya, wala siyang catalyst, thinner lang po, single component paint. Yan. Tapos halo-haloin natin ng maayos. Ganun lang basta mga single component paint, wala na siya masyadong, wala siyang catalyst hardener. Yan. And then isot lang muna natin yung safety natin. Okay. Magbasta naman tayo na wala ka namang safety. Meron naka blower kasi ito yung spray room namin, pero maglagay pa rin tayo. Tara, let's go! Yun. Yung sample, sit aside natin. Yan nilagay. Yan. Ito na yung sa atin, ito na yung for approval natin na sana pag natuyo siya mapareha sa sample. Ayan, patuyuin natin mga 1 oras kasi dito lang yan approval. Darating yung customer ngayon, sila dito nila approval, kay kung merong adjustment ma-adjust kagad. Ayan, sana makuha natin, wala na sanang marami pang adjust, ito na sana diretsuan. Ayan. Tingnan natin, ipakita ko yung basa pa na spray natin or sa luma nilang sample para makita niyo anong diferensya. Yan. Ito yung kay spray lang, ito yung sa akin tinimpla. Tapos ito yung sample. Pero pag matuyo itong sa akin, sisipa pa yan. Hintayin natin yung matuyo, mga 1 oras, sakto darating din yung customer. Sa kanila lumang-luma na yung sample, marumi na, may alikabok na. Yan. Sila wala lamang problema yan, alikabok na yan. Basta importante makuha natin yung kulay. Basa pa siya, patuyuin natin mga 1 oras hanggang dumating yung customer. Sana makuha natin. Sa tingin ko nasa 95% pa siya kasi hindi pa siya tuyo. Pag natuyo yan, dyan natin makita kung ano ba talaga, kuha ba o wala. Basa pa nga siya, medyo lumalapit na yung kulay. Kung matuyo na siya, doon na natin makita yung katotohanan kung gaano ba siya kalapit. Update ko lang kayo pag natuyo na. Ayan, after sa 1 oras, ito na, tuyo na siya talaga. Ayan, ito na yung natimpla natin. Ayan, ito yung sample. Ayan, sa tingin ninyo?
parang magkamukha o hindi ba. Tingnan natin ng maayos. Yan, tingnan nyo yung sample nila at sa yung tinimpla ko. Yan, nasa 98% siya kasi hindi naman natin alam kung anong pangulay ang ginagamit nito. Yan, basta sa akin nasa 98 lang, hindi lang natin i-100%. May pagkaiba talaga yan sila. Ayan. Yan o. Yan po ang tinatawag na amber brown. Yan po, sana makuha natin yung customer. Sa tingin ko, nasa 98% talaga siya. Yan. Maganda na kulay. Smooth lang. Maganda ito sa pangkabinit yata or sa nila ito ilagay. Yan. Makuha natin yung customer at kung approve na, i-go na natin yung order nila. Nasa production na, nakapending. Ayan. Yan na po ang aking for approval. Sa tingin ko, nasa 98% talaga siya. Yan. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Yan na po ang mga tutorial ko. Kung baguhan ka lang sa aking mga YouTube channel, Color Mix TV, pakipindot na lang, pakisubscribe, pakishare para marami tayong matulungan na gustong matuto paano magtimpla ng klase-klaseng kulay o klase-klaseng pintura. Yan. Salamat at God bless po.